Purihin natin ang ating mahal na Diyos, mga minamahal kong mga kapatid. Ati pong pasalamatan ang ati pong Diyos dahil ipinakita sa atin ang katotohanan mula sa banal na kasulatan. Na ito po ang sinabi ng ating Panginoong Hesukristo sa sulat po ni Juan sa 8:32 na makilala natin ang katotohanan at ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa atin. So tayo ngayon mga kaibigan at mga kapatid ay malaya na tayo mula sa pagkaalipin ng ati pong mga kasalanan. Ano po ba ang ati pong pagkakasala sa Diyos? Ang pagkakasala po ng tao sa Diyos ay ang paglabag sa Kanya pong kautusan. At ang karamihan ngayon ng mga tao sa buong sanlibutan, ang nilalabag nila na kautusan walang iba ang pang-apat na kautusan at maging ang unang kautusan ng Diyos. Ano po ba yung pang-apat na kautusan ng Diyos? Alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ito ay ipangilin. At ito ngayon ang maraming hindi sumusunod sa kalooban at kapangyarihan ng Diyos. Kaya tayo'y nagpapasalamat sa ating pong Panginoong Diyos dahil tayo'y Kanyang tinulungan na tayo'y makasunod sa Kanya pong mga salita. At ang Kanyang utos ang siyang pong ating gabay sa ating pong araw-araw na pamumuhay. Dahil kung hindi sa Kanyang mga kautusan, tayo ngayon ay patuloy pa rin sa pagkakasala sa Kanya pong kalooban. Kaya ati pong patuloy na ibalik ang lahat ng papuri sa ating Panginoong Diyos dahil hindi po niya tayo pinababayaan. Tunay ang Kanyang pagmamalasakit sa bawat isa sa atin, mga minamahal kong mga kaibigan at mga kapatid. Ang unang utos ng Diyos ay huwag tayong magkaroon ng ibang Diyos-Diyosan maliban sa Kanya o maliban sa ating Diyos na may lalang ng langit at ng lupa. Mga kapatid, ang mga nagsasamba ng tuwing araw ng linggo ay mga tao na sumasamba sa Diyos-Diyosan. Alam po ninyo, ang Diyos-Diyosan na yan po ang humalili sa tunay na Diyos. At ang tunay na Diyos ay hindi na nila kinikilala. Kaya marami ang nagkakasala sa ating mahal na Diyos dahil ang kanilang sinasamba at kinikilalang utos ay hindi utos ng Diyos kundi utos ng tao. Kaya ang sabi nga po ng ating Panginoong Hesukristo sa Marcos 7 hanggang 9, 7 hanggang 9, walang kabuluhan ang kanilang pagsamba sa akin, na ang kanilang sinusunod na mga utos ay utos ng tao, hindi utos ng Diyos. Mga kaibigan at mga kapatid, kung inyo pong basahin ang aklat na yan o ang sulat ni Apostol Marcos, makikita po ninyo mga kaibigan at mga kapatid na ang Diyos ay nalulungkot sa karamihan na mga tao ngayon na ang kanilang pagsamba ay inilaan sa kalooban ng kapwa-tao nila, hindi sa kalooban ng ating pong mahal na Diyos. Kaya ngayon, ating pong ibalik ang lahat ng papuri sa ating Panginoong Diyos dahil hindi po tayo niya pinababayaan at patuloy niya binibigay ang Kanya pong mga salita. At ngayon na tayo'y malaya na sa ating mula sa pagkaalipin, ati pong ipagpatuloy ang paglilingkod sa mga tao na hindi pa alam ang katotohanan at ati po itong ibalita saan man upang sila rin po'y magkaroon ng kalayaan mula sa pagkaalipin ng pagkakasala, mga kaibigan at mga kapatid. Mahal ng Diyos ang mga iyon. Mahal ng Diyos ang lahat ng tao. Tayong nakakaalam sa liwanag ng katotohanan, tayong lahat ay gagawa upang maibigay sa kanila ang katotohanan na gusto ng Diyos mapakinggan, marinig, malaman upang ang mga taong ito ay magkaroon ng pag-asa sa buhay na walang hanggan. Yan po ang ating tungkulin. Yan po ang ating gawain. Yan po ang ating ngayong gagampanan na bago magtapos ang kaligtasan
na inilaan ng Diyos sa lahat ng magsitanggap nito ay gagawin na natin dahil kung mahuli na ang lahat, wala na po itong magiging pakinabang ang ating pangangaral. Dahil wala na pong kaligtasan sa lahat ng mga tao na ito ay wala na ang buhay. Ibig ko sabihin, bago po mamatay ang tao, ati na po silang bibigyan ng pabalita. Alam po ninyo, mayroon pong close probation ang tao. Ang unang close probation ng tao sa kanyang kamatayan. At ang pangalawang close probation ng tao, ang pagsasara ng kaligtasan ng Diyos. Ang Diyos po kasi ang magsasara. So God bless po sa inyong lahat mga kapatid.